Minsan ba naitanong mo na sa sarili mo, magkano ba ang aktual na kinikita mo ngayon sa isang buwan? Tapos magkano sa kinikita mo ang ginagastos mo? Magkano na ba yung pinakamalaking kinita mo sa isang buwan? At magkano naman ang pinakamalaking nagastos mo sa loob ng isang buwan? Now ask, how close is it to 50,000 pesos? Yang halaga na yan, gaano mo katagal yan iipunin? Kung gagastos ka niyan, mabigat ba sa loob mo or barya lang yan sa'yo? Minsan depende yan sa paggagamitan mo Pangbayad ng bills or financial obligations, pambili ng everyday essentials, kagaya ng pagkain, pangluho ba, ipapatalo sa sugal, or use it for charity works. Pero bago pa tayo magmistulang financial advisor dito, balik na lang tayo sa usapang relo. Ano ba yung mga pwede nating bilhin sa halagang 50,000 pesos? Sa mga matatagal na o mga malalalim na sa pagrerelo, alam na nila na may mga ganyang presyo ng relo. May mga watch brands and specific models na din yan na pumapasok sa isip nila kahit magsabi ka pa lang ng presyo. Pero parang naman sa mga katulad kong baguhan, ano nga ba yung mga pwedeng bilhin na relo sa ganyang presyo? Let's check these accessible decent watches at 50,000 pesos. Pero disclaimer lang yung mga featured watches dito, may personal biases ko at opinion ko lang. Kung gusto niya ng tamang opinion, huwag kayo sa lalaki magtanong. Yun din nga palang mga prices dito is hindi rin accurate because they vary from one store to another. Factor dyan yung number of stocks and availability ng model dun sa store, and yung current promos nila, and kung nag-offer sila ng discounts. Since personal preference ko naman to, kung may iba kayong suggestion, let's have a friendly conversation dyan sa comment section. Siyempre, bago tayo magpatuloy, palambing naman sa mga gwapo at mga naggagandahang audience natin dyan na hindi kakalimutang mag-like and subscribe. At kung lahat subscribe na, then ano pang hinihintay? Let's go! So let us kick off with Seiko Prospex reference number SPB491J1. Here is its specification and let me highlight what's great about this watch. Caliber number 6R35, which means it has a precision of plus 25 seconds to minus 15 seconds per day. Has approximately 70 hours of power reserve, case material stainless steel, and case diameter with 39.5 millimeters. The Seiko Prospex SPB491J1 is very sophisticated and very functional. Even though unconventional yung color scheming, it surprisingly works on most casual or formal attire. Saan ba nakakabili niyan? Check nyo sa Robinson's Time Depot or sa SM Lazaro Department Store. Meron din sa Meridian, sa Green Hills Shopping Center. Meron sa Time Collection, Makati Square, sa Farmers Cubao Watch Central. Pero, bago ka magdesisyon kung bibili ka niyan, check mo tong Skygo Wizard 175. 50,000 din yan. Diba? May motor na pala sa ganyang presyo. Gusto mo ba yan? Ano sa palagay nyo? Ako parang motor gusto ko kasi wala pa akong motor Alright, so let's move on to the next watch. Itong Orient Star. Reference RE-AV0B01S. Mechanical Contemporary. Quick specification and of course highlighting what's good about this watch. Case size 41mm, sapphire crystal glass with anti-reflective coating glass. So meron din siyang power reserve indicator with 50 hours power reserve. Meron din siyang 100 meters of water resistance. What I can say about this watch is it has excellent craftsmanship. Even if it seems a bit large at 41mm, it wears comfortably. If you want to check out this watch, bisitahin nyo yung Watch Republic sa Ayala Malls, Manila Bay. Meron din dun sa Ingersoll Glorieta. Or check nyo yung Tokyo sa Robinson's Magnolia. Meron din yan sa SM Manila and sa Mega Mall Department Store. Pwede nyo din i-check sa time lock sa Farmers Cubao. Wait! Alam mo ba, na sa ganyang halaga, pwede ka na ding makabili ng iPhone 16 fully paid. Ano sa palagay nyo? Sa akin, mahirap na decision to Kailangan ko ng cellphone, pero kailangan ko din ng relo. So moving forward to the next watch is Chemin de Tourelle from Tissot. Quick specification lang, meron siyang date complications,
and it has up to 80 hours of power reserve. Meron din siyang dome scratch resistant sapphire crystal, of course, for added ruggedness, and with anti-reflective coating for improved legibility. Of course, Tissot is a known Swiss watch manufacturer with good reputation. So apart from this watch simplicity and elegance, we expect excellent craftsmanship. So kung interested kayo dyan sa Chemin de Tourelle, you could visit SM North, SM Mega Mall, and Glorieta. Meron silang mga Tissot boutique doon. Question of the day, yung relo na yan or all-inclusive vacation 3 days sa Boracay for 5 adults? Ito para sa akin madaling desisyonan. Wala pa akong relo na Tissot eh. Sige, next watch model please. We have Citizen radio controlled, specifically the Atesa model. Quick specification tayo and some highlights. So yung case material niya is made with super titanium construction, meaning added non-corrosive properties dun sa mga metal parts niya and additional scratch resistant properties. Tapos meron niyang built-in Eco Drive technology na pinagmamalaki ni Citizen, no? Solar powered siya na hindi mo na raw kailangan ng battery para mag-operate. What to expect from this watch? Of course, excellent finishing, technologically advanced, and it wears like a dream. If you will be looking for this watch, dumirekta na kayo sa SM North or sa SM Makati, sa Mall of Asia, and doon sa SM Mega Mall. Meron mga dedicated stores si Citizen sa mga malls na yan. Alam mo ba na kung ang diesel ngayon ay nagkakahalaga ng 60 pesos per liter, tapos meron kang Ford Raptor na may fuel capacity na 76.84 liters, alam mo bang kaya mong i-full tank yung Ford Raptor ng mahigit 10 beses sa 50,000 pesos? At kung halimbawang magkakaroon ng tulay mula Manila to Tokyo, Japan, kailangan mo lang ng 8 times full tank para ma-drive mo yan ng balikan. Pero kung ako naman ang pipili dyan, relo pipiliin ko. Wala naman akong pampagawa ng tulay mula Manila hanggang Tokyo, Japan. Next watch tayo, itong Hamilton Khaki Navy Scuba with reference HA1. Quick specification and highlight, Hamilton is a Swiss watch manufacturer. So ang gumagamit siya ng H10 caliber na gawa ng ETA. Yung ETA, reputable watch movement manufacturer yan na ginagamit din ng Tag Heuer at Panerai. Hamilton brags about this watch, it's 80-hour power reserve. Mas mataas yan sa average, even sa industry standard na nasa around 72 hours lang. This watch wears with pride and confidence. Very rugged and built for moderate outdoor activities. Bisitahin nyo yung watch link dun sa SM Mall of Asia or yung nandun sa SM Manila. Pwede din yung Washington, dun naman sa Mega Mall. Meron silang available na ganyang watch. Comparatively speaking, alam mo bang yung presyo ng relo na yan, pwede mo nang ipambayad ng renta sa eleganteng kondo sa Taguig o sa Makati for 1 month habang naglalaro ka sa bago mong PS5. Ano? Ayusin mo decision mo sa buhay ha. Kung ako naman, pag-iisipan ko. Kasi 1 month lang yan eh. Kung relo naman, pwede namang umabot ng ilang taon. Kayo ba, sa tingin nyo, ano yung mga practical dun sa mga nabanggit kanina? Siyempre, yung iba sa atin, hindi lang naman yung monetary value ang tinitingnan sa isang bagay. Especially if you want to keep that 50,000 pesos for decades and could be passed on to several generations to come. Sa madaling salita, yung mga klase ng relo na pwede mong ipamana hanggang sa kaapu-apuhan mo. On a sentimental value standpoint naman, you could create experiences, moments, or bond, especially if the watch is associated or inuugnay mo sa isang very special event sa buhay mo. Halimbawa, wedding gift, or 10th year anniversary gift, or kung meron kang life milestone achievement at gusto mong bigyan ng reward sarili mo, parang trophy. Take for example, graduation, or first salary mo after ma-promote ka sa trabaho. Or sa kaso ng channel natin, as we have reached 1,000 subscribers, kaya gusto ko bigyan ng reward ng sarili ko ng relo na nagkakahalaga ng 50,000. South Korean won nga lang. Pero syempre kayo din mga watchmates, meron din. Abangan nyo sa mga next posts and uploads natin yung mga upcoming giveaways natin. So further on, buying a watch on a meaningful occasion sa buhay mo, that watch will always remind you of that special moment. But you also have to consider if that is worth at that price point. Again, this topic is controversial.
50,000 pa lang yan ha. Paano kung luxury watches na talaga na nagkakahalaga ng around 6 digits or 7 digits? Well, pag-usapan na lang natin sa mga susunod na episode. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Mas marami tayong sorpresa ngayon dahil mahigit 1,000 subscribers na tayo. Salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video ha. Stay safe and stay hydrated this summer. All glory belongs to the Almighty and keep watching.